Iyan ang mukha ng pumatay kay Don Emilio. Walang utang na loob. Ang sigaw na yon ang bumasag sa aking pandinig habang hinihila ako ng mga pulis palabas ng entablado, suot ang malamig na posa sa gitna ng pistang dapat sana ay simula ng aking bagong buhay. Ang aking marangal na pangalan ay natapon sa putikan sa isang kisap mata. Ramdam ko ang bawat dumi at putik na tumatama sa aking mukha habang ibinabato ng galit na mga kapwa ko, manggagawa ang mga plastik na baso at tirang pagkain mula sa handaan. Sila ang mga taong kasama kong nagbuhos ng pawis sa pabrika ng Navarro Food Industry sa Laguna. Sila ang mga pamilyang ipinaglaban ko, ngunit ngayon, ang kanilang mga mata ay puno ng matinding puot at pandidiri. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang isang malakas na kalansing sa semento. Ang aking medalyang tanso, ang medalya ng scholarship na personal na ibinigay sa akin ni Don Emilio noong araw ng aking pagtatapos sa kolehiyo ay nalaglag mula sa aking bulsa. Bago ko pa man ito makuha, isang mabigat na bota ng pulis ang dumaan at marahas na umapak dito, nabaon ito sa maruming putik. Kasabay ng pagkasira ng medalyang iyon, ang pagkadurog ng aking dignidad. Ang matinding ya ay tila isang lason na mas mabilis pang kumalat sa aking ugat kaysa sa anumang chemical. Paano ba humantong sa ganito ang lahat? 10 minuto lamang ang nakalipas, ang buong compound ng pabrika ay nababalot pa ng masiglang tugtugan at pulang banderitas. Amoy na amoy ang inihaw na lechon at maririnig ang tawanan ng mga pamilyang nakilahok sa 30 taong anibersaryo ng kumpanya. Si Don Emilio Navarro, ang matandang may-ari ng pabrika na tumayong ama at tagapagligtas ko nung ako ay ulilang lubos na walang makain sa lansangan, ay nakatayo sa gitna ng entablado na may hawak na mikropono. Kahit na bakas sa kanyang mukha ang panghihina dahil sa kanyang edad, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki habang nakatingin sa akin. Sa loob ng 5 taon bilang aking personal na kalihim, ipinakita ni Sofia Navarro ang tunay na kahulugan ng katapatan at sipag. Ang malakas na anunsyo ni Don Emilio na umalingaw-ngaw sa buong field ng pabrika. Kaya naman ngayon, sa harap ng aking pamilya at ng lahat ng aking mga minamahal na manggagawa, opisyal ko siyang itinatalaga bilang bagong Chief Operating Officer ng Navarro Foods. Siya rin ang hahawak sa pamamahala ng ating scholarship fund para sa inyong mga anak. Naiyak ako sa labis na galit at tuwa. Ang aking utang na loob sa matanda ay hindi matutumbasan ng anuman. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa paningin ng kanyang 2 anak na sina Marco at Selena na nakatayo sa gilid ng entablado na may madidilim na mukha. Para sa kanila, ako ay isang stranger lamang, isang basurang galing sa squatter na pilit sumisiksik sa kanilang mayaman at marangyang pamilya upang manggantso ng pera. Ngunit para kay Don Emilio, ako ang kanyang pinagkakatiwalaan. Ang tanging tao na nakakaalam kung gaano niya kagustong ibalik ang kumpanya sa mga kamay ng mga manggagawa. Dahil sa init ng hapon sa Laguna, napansin kong pinapawisan ng matanda. Agad akong bumaba sa entablado upang kumuha ng isang basong malamig na sariwang katas ng pinya mula sa kusina, ang paborito niyang inumin kapag sumasakit ang kanyang ulo. Dinala ko ito sa kanya ng may buong pag-iingat. Numiti siya sa akin, tinanggap ang baso, at ininom ang kalahati nito. Ngunit pagkababa ng baso, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Binitawan niya ang mikropono na lumika ng isang nakabibing ingay sa mga speaker. Humawak siya sa kanyang leeg, pilit na humihinga, habang ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang baso ng juice ay nalaglag at nabasag sa sahig. Ang dilaw na likido ay humalo sa pulang karpet ng entablado, habang si Don Emilio ay bumagsak, pumubula ang bibig at nawala ng malay. Diyos ko! Si Papa! Isang matinis na tili ang narinig mula kay Selena.
Ang bunsong anak na babae na palaging kilala sa kanyang kagandahan at perpektong ugali sa harap ng publiko ay sumugod sa tabi ng kanyang ama. Ngunit sa halip na asikasuhin ng matanda, lumingon siya sa akin na may nanlilisik na mga mata. Anong nilagay mo sa inumin niya, Sofia? Ikaw ang huling humawak niyan. Bago pa man ako makapagsalita, marahas na hinawakan ng 2 security guard ang aking magkabilang braso. Hindi pa man nakakaalis ang ambulance yang nagdala kay Don Emilio sa ospital. Kinaladkad na ako ng mga pulis patungo sa aking pribadong opisina sa loob ng gusali ng administrasyon. Kasunod namin si Selena na may kasamang investigador. Buksan mo ang drawer mo. Malamig na utos ng hepe ng pulisya. Sa panginginig ng aking mga kamay, ibinigay ko ang aking mga susi. Nang buksan ng pulis ang gitnang drawer na palaging nakalak, may kinuha siyang isang maliit na bote ng gamot na may natitira pang puting pulbos. Arsenic, sabi ng pulis pagkatapos amuyin at tingnan ang etiketa. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Halos mawalan ako ng boses sa labis na takot. Kayo lang ni Don Emilio ang may hawak ng susi ng opisina na ito, Sofia. Singhal ng pulis bago iniharap sa akin ang isang tablet. Ipinakita sa akin ang isang maikling video mula sa CCTV camera sa kusina. Ako lang ang tanging tao na pumasok doon 5 minuto bago ko isinilbi ang inumin kay Don Emilio. Nakita sa video ang aking pag-aalinlangan at pagtingin sa paligid na sa katunayan ay paghahanap lamang ng malinis na tray. Ngunit sa paningin ng batas, mukha akong isang magnanakaw na natatakot mahuli. Isang malakas na sampal ang lumanding sa aking pisngi. Napasubsob ako sa gilid ng aking lamesa, lasang-lasa ang dugo sa aking labi. Napakawalang hiya mo! Sigaw ni Selena, ang kanyang boses ay puno ng matinding poot habang itinuturo ako. Binigyan ka ng edukasyon ng tatay ko. Binihisan ka. Itinuring ka naming pamilya kahit naggaling ka sa putikan. At ngayon, dahil sa kasakiman mo sa kumpanya at sa scholarship fund, nilason mo siya? Gusto mo ba siyang mamatay para makuha mo ang lahat? Hindi ko yon magagawa kay Don Emilio. Pilit kong isinisigaw habang umaagos ang aking mga luha. Tumingin ako sa mga mata ni Selena, nagbabaka sakali na makakita ng kahit kaunting lungkot para sa kanyang ama na kasalukuyang nakikipaglaban sa kamatayan. Ngunit wala. Walang kahit isang patak ng luha sa kanyang mga mata. Ang nakita ko lamang ay ang isang malamig, kalkulado at nagtatagumpay na titik. Doon ko naintindihan ang lahat. Ginamit nila ang aking utang na loob upang gawin akong pain sa kanilang maruming laro. Isang opisyal ang naglapag ng isang papel sa aking harap. Pirmahan mo na ito, Sofia. Umamin ka na para hindi ka na mahirapan. Mas magiging madali ang proseso kung makikipagtulungan ka. Tumingin ako sa pluma, pagkatapos ay sa aking mga kamay na nakaposas. Kung pipirmahan ko ito, tatanggapin ko ang kasalan ng hindi ko ginawa. At hahayaan ko magtagumpay ang totoong demonyo na nakatayo sa aking harap, habang si Don Emilio ay walang kalaban-laban. Naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na gumising sa aking natatakot na puso. Iniiwas ko ang aking paningin sa papel at tinitigan ng diretso si Selena. Hindi ko pipirmahan yan, matigas kong sabi, bawat salita ay puno ng determinasyon. Hindi ako ang lumason sa kanya. At gagawin ko ang lahat upang malaman kung sino ang totoong naglagay ng lason sa basong yon. Isang mapait at nakatatakot na ngiti ang sumilay sa labi ni Selena nang mapagtanto niyang hindi ako susuko ng madali. Lumapit siya sa akin, pumulong sa aking tainga na sapat lamang para marinig ko. Masyado kang matigas, Sofia. Akala mo ba may maniniwala sa isang basurang katulad mo? Ang buong Laguna ay galit sa iyo ngayon. Mabulok ka sa kulungan. Humarap si Selena sa hepe ng pulisya. Muli nagbago ang kanyang muka tungo sa isang nagdadalam hating anak. Ipasok niyo na sa pinakamahigpit na selda ang mamamatay tao na yan. Huwag minyo siyang papayag ang makalapit sa pamilya ko o sa ospital.
dahil kakatawag lang ng doktor. Patay na si Don Emilio. Ang huling pangungusap na iyon ay tila isang malakas na kulog na nagpabingi sa akin habang kinaladkad ako ng mga pulis palabas ng opisina. Patay na si Don Emilio? Ang tanging tao na nagbigay sa akin ng pag-asa at dignidad ay wala na? Nang isara ng pulis ang mabigat na bakal na pinto ng mobile van, ang huling nakita ko sa labas ng bintana ay si Selena. Nakatayo siya sa ilalim ng naglalakihang signage ng pabrika ng Navarro Foods. Dahan-dahang pinupunasan ang kanyang pisngi gamit ang mamahaling panyo, habang ang kanyang mga labi ay dahan-dahang gumuhit ng isang lihim at matagumpay na ngiti. Amoy kalawang, ihi at lumang semento ang tanging bumubuhay sa maliit at madilim na seldang kinalalagyan ko. 2 araw na ako nakakulong. 2 araw na walang maayos na kain, walang tulog, at tanging ang malamig na sahig ang aking kayakap. Ngunit ang mas matindi kaysa sa gutom ay ang bigat sa aking dibdib. Patay na si Don Emilio. Ang matandang naniwala sa akin, ang taong nagbigay sa akin ng pangalan, ay pumanaw na ng may pagdududa sa kanyang puso. Pirmahan mo na ito, Sofia. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Mariing sabi ng investigador habang muling ibinabagsak sa aking harap ang folder ng pag-amin. Kulubot ang kanyang no, halatang naiinip na sa aking pagtanggi. Walang piyansa ang kaso mo kapag umabot ito sa korte. Pero kung pipirma ka, tutulungan ka naming makakuha ng mas mababang parusa. Tiningnan ko ang puting papel. Gusto ko nang matapos ang paghihirap na ito. Pagod na ako. Ngunit, nang hawakan ko ang panulat, muling nagbago ang aking isip. Hindi ko pinatay si Don Emilio. Pabulong, ngunit buong lakas kong sabi. Kahit patayin niyo ako rito, hindi ko aaminin ang kasalan ng hindi ko ginawa. Bago pa man makasigaw ang investigador sa galit, pumukas ang kalawanging pinto ng silid interogasyon. Isang matangkad na lalaking naka-Amerikana ngunit medyo kupas na ang kulay ng tela ang pumasok. Hawak niya ang isang brown na folder at may seryosong mukha na tila hindi natatakot sa madilim na silid na ito. Iwan niyo muna ang kliyente ko, deklara niya sa isang baritono at kalmadong boses. Napakunot ang lo ng pulis. Sino ka? Wala pang abogadong dumarating para sa kanya. Ako si Attorney Joel Santos at mula ngayon, ako na ang hahawak sa kaso ni Sofia Navarro. Sagot niya habang inilalapag ang kanyang lisensya at ang opisyal na dokumento ng piyansa. At bago niyo papilitin ang aking kliyente na pumirma sa anumang papel na walang abogado, ipapaalala ko sa inyo ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng batas. Pagkalipas ng ilang oras na mahabang proses, sa wakas ay narinig ko ang tunog ng pagbuka ng mga rehas ng selda. Pinalaya ako sa ilalim ng piyansang pansamantala, isang bagay na akala ko ay imposible dahil sa tindi ng aking kaso. Sumakay kami sa isang lumang jeepney patungo sa Laguna. Habang umaandar ang jeepney sa madilim na kalsada, hindi ko napigilang magtanong. Bakit mo ako tinutulungan, attorney? Sino ang nababayad sa'yo? Wala akong pera. Tumingin sa akin si Joel. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na pag-unawa. Walang nagbabayad sa akin, Sofia. Ginagawa ko ito dahil may utang na loob ako kay Don Emilio. Napakunot ang noko. Utang na loob? Tumango siya. Ang tatay ko ay dating mekaniko sa pabrika ng Navarro Foods. Namatay siya sa sakit noong bata pa ako. Si Don Emilio ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital at siya rin ang nagpaaral sa akin hanggang sa makapagtapos ako ng abogasya. Sa mga sulat niya sa akin bago mangyari ang trahedya, palagi kanyang nababanggit. Sabi niya, ikaw ang pinakamahalagang tao sa kumpanya dahil may puso ka para sa mga manggagawa. Hindi ako naniniwalang magagawa mo yon sa kanya. Naiyak ako sa kaniyang mga sinabi. Sa gitna ng mundong humuhusga sa akin, may isa pa palang tao na naniniwala sa aking kawalang sala. Pero Sofia, kailangan nating mag-ingat.
Pagpapatuloy ni Joel, bahagyang bumaba ang kanyang boses habang nakatingin sa labas ng jeepney. Malakas ang kapit ni Selena sa mga lokal na opisyal. Mas mabuting umalis ka muna ng Laguna. May maliit na silid ako sa Batangas. Doon ka muna magtago habang inaayos ko ang mga dokumento sa korte. Agad akong umiling. Hindi, attorney. Hindi ako tatakas. Delikado rito, Sofia. Kapag tumakas ako, para ko na ring inamin na ako ang pumatay sa kanya. Pagputol ko sa kanyang sinasabi habang mahigpit kong hawak ang aking basang panyo. Ang aking pangalan, ang aking dignidad ay dito inasak sa Laguna. Dito ko rin ito dapat bawiin. Kung tatakbo ako, mabubuhay ako habang buhay na may dalangya. Mas pipiliin kong harapin ang kanilang galit kaysa mamuhay na parang daga. Natahimik si Joel. Nakita ko ang bahagyang paghanga sa kanyang mga mata bago siya dahan-dahang tumango. Sige, kung yan ang desisyon mo, sasamahan kita. Huminto ang jeepney sa gilid ng highway, mismo sa tapat ng arko ng barangay kung saan matatagpuan ang mga litsunang langaw at ang masukal na daan patungo sa mga barong-barong na mga manggagawa ng pabrika. Gabi na, ngunit ang paligid ay hindi tahimik. Pagkababa namin ng sasakyan, naramdaman ko ang lamig ng hangin at ang biglang pagtahimik ng mga tao sa paligid ng isang sari-sari store. Nakatayo roon ang isang grupo ng mga kalalakihan at kababaihan na may hawak na mga sulo at ilang piraso ng kahoy at bato. Balita na sa buong barangay ang aking paglaya sa piyansa. Nandito na ang mamamatay tao! Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Humarap ako sa kanila habang si Joel ay mabilis na humakbang upang harangan ako. Ngunit hinawakan ko ang kanyang balikat upang pigilan siya. Ito ang aking laban at hindi ako muling yuyuko sa takot. Lumayas ka rito, Sofia. Hindi ka namin kailangan sa barangay na ito. Ang boses ni Aling Teresa, ang may-ari ng maliit na karinderya sa tabi ng kalsada, ay parang latigo na humagupit sa katahimikan ng gabi. May hawak siyang sandok habang nanginginig sa galit. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding puot at pagkadismaya. Sa likuran niya, ang ilang kapitbahay ay may dalang mga batong handang ihagis sa tuwing magpapatuloy ako sa paghakbang. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Joel sa aking braso. Umatras na muna tayo, Sofia. Delikado rito. Pabulong niyang sabi habang nagmamasid sa galit na mukha ng mga tao. Ngunit hindi ako tuminag. Ibaba ko ang aking tingnan, hindi sa lupa, kundi sa kanilang mga mata. Alam ko ang dahilan ng kanilang galit. Para sa kanila, ako ang pumatay sa taong nagbigay ng kabuhayan sa kanilang mga pamilya. Ibinaba ko ang aking mga kamay at dahan-dahang lumakad palapit sa kanila. Aling Teresa. Basa ko sa katahimikan, ang boses ko ay mahinahon, ngunit sapat upang narinig ng lahat. Alam ko po ang nararamdaman ninyo. Si Don Emilio ang tumulong sa anak ninyong magpagamot noong nagkasakit ito. Siya rin ang nagbigay ng trabaho sa asawa ninyo. Alam mo pala bakit mo pinatay? Sigaw ng isang lalaki mula sa likuran si Mang Carding, na matagal ng trabahador sa bodega ng pabrika. Inahas mo ang kumpanya. Inubos mo ang kabaitang matanda. Hindi ko siya pinatay. Sagot ko ng may diin. Tiningnan ko si Mang Carding ng diretso sa mga mata. Kung gusto ko lang ng pera o kapangyarihan, sana noon pa man ay ginawa ko na. Pero alam ninyo kung sino ako? Kasama ninyo akong naglinis ng sahig ng pabrika noon. Kayo ang nagpatikim sa akin ng kaning baboy at tuyo noong wala pa akong kinabukasan. Ako ba ang klase ng tao na sisira sa pamilyang nag-ampun sa akin? Natahimik ang ilan. Ang mga mata ni Aling Teresa ay medyo kumurap. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha bago muling pinatigas ang kanyang ekspresyon. Sinabi sa telebisyon ni Ma'am Selena, may ebidensya raw sa drawer mo. Ikaw lang ang may hawak ng susi. Doon nagsisimula ang kasinungalingan. Sabat ni Joel habang lumalapit sa aking tabi. Ipinapakita ang kanyang ID bilang abogado.
Mga bayan, ang ebidensya ay maaaring itanim ng taong may gustong pagtakpan ang tunay na krimen. Bakit ninyong hinahatulan agad si Sofia nang walang patas na investigasyon? Walang sumagot sa kanila. Ngunit ang mga bato sa kanilang mga kamay ay dahan-dahang ibinaba. Wala nang nagbato. Ngunit wala ring lumapit upang tanggapin ako. Ang mga mukha nila ay nanatiling sarado, puno ng takot at pag-aalinlangan. Nang gabing yon, hindi kami pinatuloy sa alinmang bahay sa komunidad. Mabuti na lamang at si Mang Jose, ang matandang bulag na dati ring tagapagbantay ng bodega at malapit kay Don Emilio, ang nagbukas ng kanyang lumang barong-barong sa pinakadulo ng iskinita. Ang bahay ni Mang Jose ay amoy lumang kahoy, tuyong dahon at kape. Walang kuryente roon kundi ang nag-iisang gasera na nagbibigay ng madilaw na liwanag sa loob. Alam ko ang ginagawa mo, Hiya, sabi ni Mang Jose habang inilalapag ang isang basong mainit na tsaa sa mesa. Hindi niya nakikita ang mukha ko, ngunit naramdaman ko ang kabigatan ng kanyang mga kamay nang hawakan niya ang aking balikat. Ang mga taong may sala ay tumatakas patungong bundok o ibang bayan. Ang taong walang sala, bumabalik sa pinangyarihan ng krimen upang maghanap ng hustisya. Mang Jose, hindi ko alam kung saan magsisimula, sabi ko habang nanginginig ang mga kamay sa pag-inom ng tsaa. Lahat ng ebidensya laban sa akin ay pulido. Ang CCTV, ang lason sa drawer ko, parang walang butas ang kanilang plano. Walang planong perpekto, Sofia, sagot ng matanda habang nakangiti ng bahagya. Lalo na kung ang nagplano ay nagmamadali. Sabi nga ng aking ama noon, kapag ang magnanakaw ay natatakot na mahuli, mas marami siyang iiwan na bakas. Habang tahimik ang buong paligid at natutulog na ang mga kapitbahay, naupo ako sa tabi ng maliit na bintana na nakaharap sa bakod ng pabrika ng Navarro Foods. Sa kalayuan, natatanaw ko ang mga ilaw sa opisina ng administrasyon. Ang opisina na dati kong pinagtatrabauhan kung saan naroon ngayon ang pamilya ni Selena na nagpapasasa sa yaman ng kumpanya. Nang biglang, may tunog akong narinig mula sa kabilang panig ng bakod. Isang mabigat na yabag, sinundan ng mahinang ungol ng pag-aaway. Nanlamig ang aking mga kamay. Maingat akong tumayo, lumapit sa pinto, at sumilip sa madilim na eskinita. Sa ilalim ng nag-iisang sirang post ng ilaw sa labas ng bodega ng hilaw na materyales, nakita ko si Marco, ang panganay na anak ni Don Emilio. Lasing na lasing ito, gusot ang damit, at pilit na tinutulak ng dalawang lalaking nakaitim na yaket na may mga tattoo sa leeg. Wala na akong pera! Sinabi ko nang tigilan niyo na ako, sigaw ni Marco, ngunit sinampal siya ng isa sa mga lalaki. Huwag mo kaming subukan, Marco, seryosong banta ng lalaki. Kung ayaw mong ibunyag namin sa buong Laguna na ikaw ang nagpasok ng mga expired na chemical sa pabrika kapalit ng pambayad mo sa sugal, pirmahan mo ang kasunduang ito. Nalaki ang mga mata ko. Ang mga expired na chemical? Ang pambayad sa sugal? Isang piraso ng impormasyon ang biglang pumasok sa aking isip. Isang palaisipan na matagal nang binubulok ng kumpanya. Nang iakto kong lalabas upang lapitan si Marco, biglang lumingon ang isa sa mga lalaki at itiningin ang direksyon nito sa aming barong-barong. Mabilis akong pumasok sa loob at isinara ang pinto, habang ang tibok ng aking puso ay parang gustong kumawala sa aking dibdib. Sigurado ka ba sa narinig mo kagabi, Sofia? Pabulong na tanong ni Joel habang maingat kaming naglalakad sa madilim na gilid ng bakod ng pabrika. 11:00 na ng gabi, ang oras kung kailan nagpapalit ng shift ang mga gwardiya sa likod na bahagi ng compound. Saksi ako, Joel. Narinig ko mismo ang mga pangalan ng mga chemical at ang tungkol sa lihim na bodega. Sagot ko habang mahigpit ang hawak sa aking maliit na flashlight. Kung doon ipinapasok ni Marco ang mga expired na materyales, kailangan mahanap natin ang mga resibo o anumang dokumento bago nila ito malinis.
Ginamit namin ang lumang daanan ng mga hardinero na natatakpan ng makakapal na baging at ligaw na halaman. Dahil sa tulong ni Mang Jose, nalaman namin na may isang maliit na sirang rehas sa gilid ng Bodega 4 na madaling maabot mula sa labas. Si Joel ang unang pumasok bago niya ako tinulungang makaakyat. Pagkababa namin sa loob ng bodega, agad na humagupit sa aking ilong ang isang matapang at nakalululang amoy ng nabubulok na chemical, amag at basang sako. Madilim na madilim sa loob, tanging ang manipis na sinag ng aming flashlight ang nagbibigay ng liwanag sa naglalakihang salansa ng mga sako at asul na drum. "Sofia, tingnan mo ito!" Tawag ni Joel habang itinuturo ang mga sako ng arena at chemical na ginagamit sa paggawa ng mga dilatang produkto. Lumapit ako at hinawakan ang isa sa mga sako. Ang labas nito ay may bagong tatak ng isang sikat at dekalidad na tatak mula sa Europa. Ngunit nang suriin ko ang gilid, may nakadikit na lumang label na halos binura na. Expired, November 2024. Diyos ko, pinapakain nila ang publiko ng mga expired na sangkap upang makatipid. Bulong ko habang nangiinig ang aking kamay sa matinding galit. Ito ang dahilan kung bakit nag-aaway sila ni Don Emilio bago ang insidente. Nalaman siguro ni Don Emilio ang kabuktutang ito. Maghanap pa tayo ng mas matibay na katibayan. Hindi sapat ang sako sa korte. Kailangan natin ng mga papel. Sabi ni Joel habang mabilis na binubuksan ang mga luma at maalikabok na kahon ng mga file sa sulok ng bodega. Pagkalipas ng ilang minutong paghahanap, nakatagpo ako ng isang maliit na cabinet na may nakasabit na sirang kandado. Sa loob nito ay may isang makapal na itim na logbook. Binuksan ko ito at hinalungkat ang mga huling pahina. Doon ay nakasulat ang mga transaksyon ng pagbili ng mga expired na chemical na may mga pirma ni Marco. Ngunit ang mas nagpatayo ng aking mga balahibo ay ang huling column ng ledger. May mga nakasulat na regular na halaga ng pera na inililipat sa isang hiwalay na bank account. Sa tabi ng bawat halaga ay may dalawang inisyal na nakasulat sa pulang bolpen. CN Selena Navarro? Bulong ko. Hindi lang si Marco ang may alam dito. Si Selena. Siya ang humahawak ng pera. Siya ang utak sa likod ng paglipat ng pondo mula sa mga expired na materyales. Ibig sabihin, pinipiga ni Selena si Marco gamit ang mga utang nito sa kasino para pumirma sa mga papel na ito. Dagdag ni Joel habang tinitingnan ang aking hawak na logbook. Ito ang perektong motibo upang patahimikin si Don Emilio bago niya baguhin ang kanyang testamento. Bagpaman namin mailagay ang logbook sa aking bag, biglang narinig ang tunog ng papalapik na gulong ng sasakyan sa labas ng bodega. Mabilis naming pinatay ang flashlight at nagtago sa likod ng naglalakihang drum ng chemical. Narinig namin ang kalabog ng pinto ng kotse, sinundan ng mabibigat na yabag ng mga sapatos sa semento. Siguraduhin mong walang matitirang bakas dito, Marco. Ang boses na yon ay hindi kay Marco. Mas malamig ito, mas matalim, at kilalang kilala ko kung kanino. Kay Selena. Masyadong nangingialam ang abogadong yon. Kung may mahanap sila rito, pareho tayong babagsak. Pero Selena, paano ang mga manggagawa sa loob? Baka may makakita sa atin. Nanginginig ang boses ni Marco, halatang takot na takot. Wala akong pakialam sa kanila. Gawin mo na ang dapat gawin. Sunigin mo ang bodegang ito. Nanlamig ang aking buong katawan. Sunugin ang bodega? Kasama kami sa loob? Bago pa man kami makakilos ni Joel upang tumakbo patungo sa sirang rehas, narinig namin ang malakas na kalabog ng metal na pinto ng bodega na isinara mula sa labas. Kasunod nito ang nakapanging ilabot na tunog ng makapal na kadena na iniikot at nilalagyan ng padlock. Joel, nakalak tayo! Bulong ko habang pilit na pinipigilan ng aking sarili na sumigaw sa takot. Sa ilalim ng pinto ng bodega, nagsimulang pumasok ang isang madilim at makapal na usok
kasabay ng amoy ng gasolina na mabilis na kumakalat sa tuyong sahig ng bodega. Mabilis na pumasok ang makapal at maitim na usok sa loob ng bodega na may kasamang masangsang na amoy ng nasusunog na chemical. Mabilis na uminit ang paligid habang ang mga dila ng apoy ay nagsimulang gumapang sa mga sako ng arena at plastic drum na naglalaman ng mga expired na sangkap. "Sofia, dito! Tulungan mo ako!" Sigaw ni Joel habang umubo-ubo sa gitna ng makapal na usok. Hawak niya ang isang mabigat na kalawanging bakal at pilit na ibinabagsak ito sa mataas na bintanang bakal sa sulok ng bodega. Sa bawat hampas ni Joel, lumilika ito ng malakas na tulob ng metal. Ngunit sa huling hampas ay nadulas ang kanyang kamay at tumama ang kanyang balikat sa matulis na gilid ng pader. Napasigaw siya sa sakit at napaluhod, hawak ang kanyang dumudugong balikat. "Joel!" Tumakbo ako patungo sa kanya at inakay siya patayo. "Diyos ko! Tumatagas ang dugo sa balikat mo!" "Huwag mo akong alalahanin, Sofia. Kailangan makalabas tayo rito bago sumabog ang mga drum ng chemical." Nahihirapang sabi ni Joel. Ang kanyang mukha ay balot na ng maitim na usok at pawis. Narinig namin ang malalakas na pagputok mula sa gitna ng bodega. Nagsimula nang lumiyab ang mga imbakan ng nagmamasang sangkap. Kung hindi kami makakalabas sa loob ng 5 minuto, mamamatay kami sa suffocation o matutupok sa apoy. Napatakbo ako patungo sa pinto ng bodega. Inilagay ko ang aking mukha sa maliit na siwang ng pintong bakal at buong lakas na sumigaw sa labas. "Marco? Alam ko nasa labas ka pa. Marco, marinig mo sana ako." Sigaw ko habang ang init ng pinto ay nagsisimula ng humapdi sa aking balat. Sa labas, narinig ko ang alanganing yabag ng mga sapatos sa semento. Hindi pa nakakaalis si Marco. Nakatayo pa rin siya roon, hawak ang kandado at ang galon ng gasolina, habang ang sasakyan ni Selena ay mabilis nang umalis sa malayo. "Marco!" Pilit kong pinatigas ang aking boses sa kabila ng ubo at luhang umaagos sa aking mga mata. "Matitiis mo ba talagang panuurin kaming mamatay rito? Tumingin ka sa mga kamay mo, Marco. Yan ba ang itinuro sa'yo ng nanay mo nung nabubuhay pa siya?" Natahimik ang labas. Narinig ko ang mabigat na paghinga ni Marco mula sa kabilang panig ng pinto. "Inalagaan kita nung nagkasakit ka nung bata ka pa. Ipinaglaban ka ni Don Emilio sa lahat ng pagkakamali mo." Patuloy kong sigaw habang hinahampas ang pinto. "At ngayon, papayay kang maging uto-uto ni Selena? Gagawin ka niya mamamatay tao para lang makapagpayaman siya? Kapag namatay kami rito, ikaw ang makukulong habang si Selena ay nagsasaya sa pera." "Tumahimik ka, Sofia!" Sigaw ni Marco mula sa labas. Ang kanyang boses ay basag at naninginig sa takot at pag-aalinlangan. "Wala na akong ibang pagpipilian. Isiselyo nila ang buong kumpanya kapag nalaman ng pulis ang tungkol sa mga chemical. Mababaon ako sa kulungan dahil sa mga utang ko." "May pagpipilian ka pa, Marco?" Sigaw ko habang tuluyan nang bumagsak ang isang bahagi ng bubong sa kabilang sulok ng bodega na nagdulot ng malakas na pagsabog ng apoy. "Iligtas mo kami! Tulungan mo kaming ibunyag ang katotohanan. Huwag mo hayaang ang pangalan ng tatay mo ay mabaon sa kasamaan dahil kay Selena." Isang matagal na segundo ng katahimikan ang lumipas. Ang usok sa loob ay masyado nang makapal at halos hindi na ako makahinga. Napaluhod ako sa tabi ni Joel na halos mawala na ng malay. Biglang narinig ang malakas na kalansing ng metal sa labas. Sinundan ito ng tulob lang pilit na pagkaladkad sa kadena. Isang mabigat na hampas ng bakal ang tumama sa padlock. Minsan, 2 beses, 3 beses. Bumukas ang mabigat na pintong bakal. Pumasok ang sariwang hangin sa loob ng bodega. Sa gitna ng makapal na usok, nakatayo si Marco na hawak ang isang mabigat na baras ng bakal, pawisan at umiiyak. "Bilis! Labas!"
Sigaw ni Marco habang patakbong lumapit at tinulungang buhatin si Joel sa kabilang braso. Mabilis kaming tatlo na patakbong lumabas patungo sa kadiliman ng sagingan sa likod ng bodega. Hindi pa nakakalayo ang aming mga hakbang nang biglang sumabog ang buong Bodega 4 sa isang malaking bola ng apoy na nagpalagablab sa kadiliman ng gabi. Ang lakas ng hangin mula sa pagsabog ay nagpadapa sa aming tatlo sa lupa. Hinihingal kaming nakahiga sa ilalim ng mga punong saging habang ang pulang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa aming mga mukha. Si Marco ay napaluhod sa putikan, itinabon ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at nagsimulang humagulgol tulad ng isang bata. "Patawarin mo ako, Sofia. Patawarin mo ako." Humahagulgol yung sabi. Gipit na ako. Pinantaan ako ni Selena na ipapakulong niya ako sa mga loan shark kapag hindi ko sinunod ang gusto niya. Siya ang kumuha ng susi ng drawer mo. Siya ang naglagay ng lason sa inumin ni Papa. Lumapit ako sa kaniya kahit na nanginginit pa ang aking katawan sa takot. Nasaan ang mga ebidensya, Marco? Nasaan ang mga dokumento ng bangko? Mula sa kanyang jacket, inilabas ni Marco ang isang maliit na susi at ibinigay sa akin. Nasa lihim na safety deposit box ko sa bayan ang lahat ng resibo ng pondo na inilipat ko sa account ni Selena. Pero hindi lang yan ang kailangan mong malaman. Tumingin sa akin si Marco na may matinding takot sa kanyang mga mata. Isang katotohanan na nagpapatigil sa tibok ng aking puso. Hindi patay si Papa, bulong ni Marco habang nanginginig ang kanyang mga labi. Nagsisinungaling si Selena. Buhay pa si Don Emilio. Isinara lang nila ang balita at itinatagong kumatos siya sa isang pribadong rest house sa Tagaytay, sa Casa de Navarro. Pinatutulog nila si Papa gamit ang matataas na dosis ng gamot para hindi siya makapagsalita. Taimtim-tahimik ang loob ng barong-barong ni Mang Jose, habang ang dilaw na liwanag ng gasera ay nagbibigay ng kaanting init sa malamig na hangin ng madaling araw. Maingat kong nililinis ang sugat sa balikat ni Joel gamit ang basahang na isawsaw sa malinis na tubig at kaanting alkohol. Aray! Bahagyang napadaing si Joel habang nanginginig ang kanyang mga balikat. Pasensya ka na, Joel. Kailangan malinis ito para hindi maiwan ang dumi mula sa bodega. Pabulong kong sabi habang maingat na itinatali ang malinis na piraso ng tela sa kanyang sugat. Tumingin sa akin si Joel. Sa kabila ng sakit at pagod sa kanyang mukha, may isang kakaibang lambing at paghanga sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang walang sugat na kamay at pinunasan ang munting uling na nakadikit sa aking pisngi. Hindi ka lang matapang, Sofia, pabulong niyang sabi. Ang boses ay puno ng tapat na emosyon. May napakalinis kang puso. Sa kabila ng lahat ng ginawa sa iyo ng pamilya Navarro, ang kaligtasan pa rin ni Don Emilio at ng mga manggagawa ang iniisip mo. Naiwas ko ang aking tingin. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking mga pisngi. Sila ang pamilya ko, Joel. Kahit na itinapon ako ng mga anak niya, si Don Emilio ang nagbigay sa akin ng buhay. Hindi ko siya maaring pabayaan sa mga kamay ni Selena. Nang mag-uumaga na, narinig namin ang mahihinang hakbang sa labas ng pinto. Nagkatinginan kami ni Joel habang hawak ko ang isang patpat bilang depensa. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi pulis o mga tauhan ni Selena ang nakatayo roon. Si Aling Teresa. May hawak siyang isang munting mangkok na may umuusok pang lugaw na may itlog. Nakayuko ang kanyang ulo, hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa hiya. Sofia, iha. Basag ang kanyang boses habang inilalapag ang mangkok sa aming maliit na mesa. Nabalitaan na sa buong barangay ang nangyari kagabi sa Bodega Fair. Nalaman na rin namin ang tungkol sa mga expired na chemical na ipinapasok ni Marco. Patawarin mo ako, Sofia. Naging bulag kami. Pinaniwalaan namin ang mga kasinungalingan sa telebisyon. Lumapit ako sa kaniya at hinawakan ang kaniyang mga kamay.
Naiintindihan ko po, Aling Teresa. Galit lang po kayo dahil mahal ninyo si Don Emilio at ang pabrika. Kainin ninyo ito habang mainit pa. Umiiyak na sabi ng matanda habang nakatingin sa akin ng may bagong respeto. Nasa likod mo na ang buong barangay ngayon. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng husti, siya sabihin mo lang sa amin. Ang simpleng mangkok ng lugaw na yon ay simbolo ng pagbabalik ng tiwala ng aking komunidad. Ang pinakamalaking lakas na kailangan ko upang harapin ang susunod na laban. Nung hapon ding yon, tinipon namin sa loob ng barong-barong si Mang Jose at si Mang Ben, isang dating hardinero sa Casa de Navarro sa Tagaytay na natanggal sa trabaho nung nakaraang taon. Sa tulong ng isang pirasong papel at uling, iginuhit ni Mang Ben ang mapa ng rest house ng mga Navarro. Mataas ang bakod sa harap at may 2 gwardiya sa gate. Paliwanag ni Mang Ben habang itinuturo ang iginuhit na bakod. Pero sa likod, malapit sa kusina, may maliit na daanan para sa mga supplier ng gulay at mga tagalinis ng kumpanya ng catering. Bawat Martes ng gabi, pumasok doon ang mga tauhan ng kumpanya ng serbisyo upang maglinis ng bahay. Iyon ang ating pagkakataon, sabi ko habang nakatingin sa mapa. Magpapanggap akong isa sa mga tagalinis upang makapasok sa loob ng bahay at mahanap ang silid ni Don Emilio. Masyadong delikado, Sofia, paalala ni Joel. Kapag nahuli ka doon, madali kang maipapakulong ni Selena sa kasong trespassing o pagnanakaw. Wala na tayong ibang paraan, Joel. Kailangan kong makakuha ng patunay na buhay si Don Emilio at ibunyag ang totoong kondisyon niya. Sagot ko nang may matinding determinasyon. Bago pa man makasagot si Joel, biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Mabilis na sinagot ito ni Joel at inilagay sa loudspeaker. Hello? Si Attorney Joel Santos ba ito? Isang nanginginig na boses ng babae ang narinig mula sa kabilang linya. Ako nga po. Sino ito? Tanong ni Joel. Isa akong nurse sa Casa de Navarro. Nakuha ko ang numero mo mula sa kaibigan kong tagalinis na nakatira sa barangay ninyo. Pabulong na sabi ng babae. Halatang natatakot na may makarinig sa kanya. Mabilis kayong pumunta rito. Nagbigay ng bagong utos si Ma'am Selena sa doktor kanina. Idudoble nila ang dosis ng sedatibo at gamot kay Don Emilio bukas ng gabi. Kung hindi nyo siya mailalabas doon bukas, hindi na siya magigising kailanman. Malamig at nababalot ng makapal na hamog ang hangin sa Tagaytay nang sumapit ang 7:00 ng gabi. Ang Casa de Navarro, ang malaking mansyon ng pamilya na nakatayo sa tuktok ng burol, ay mukhang isang magandang palasyo mula sa labas dahil sa mga kumikislap na ilaw sa paligid nito. Ngunit sa loob, alam kong ito ay isang gintong kulungan. Suot ang asul na uniporme ng kumpanya ng serbisyo sa paglilinis, may takip ang mukha ng face mask at nakatago ang buhok sa ilalim ng sombrero. Pumasok ako sa pintuan ng serbisyo sa likod ng mansyon habang itinutulak ang isang mabigat na cart ng mga gamit sa paglilinis. Kasama ko ang 3 pang totoong tagalinis na walang kaalam-alam sa aking tunay na layunin. Kayo maglinis sa silid-aklatan at sa kusina sa ibaba. Utos ng tagapamahala na mga katulong sa amin. Ang 2 palapag ay bawal puntahan, maliwanag? Tumanggo ako kasabay ng iba. Ngunit nang lumiko ang tagapamahala patungo sa kainan, mabilis kong inihiwalay ang aking cart at pumasok sa madilim na hagdanan patungo sa 2 palapag. Ang bawat hakbang ko sa malamig na marbol na hagdan ay tila may kasamang kabog ng aking dibdib. Ang 2 palapag ay napakatahimik. Amoy ng mga mamahaling bulaklak na hinaluan ng matatapang na gamot sa ospital ang bumabalot sa hangin. Maingat kong nilagpasan ng 2 silid bago ko natagpuan ang pintong may nakasulat na Silid 108 sa dulo ng mahabang kalye. Tumingin ako sa magkabilang dulo ng kalye. Nang makitang walang gwardiya, maingat kong pinalitan ng hawak sa knob at dahan-dahang binuksan ang pinto.
Pumasok ako at mabilis na isinara ang pinto sa aking likod. Napakadilim sa loob ng silid, tanging ang asul na liwanag mula sa nakakabit na heart monitor ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Sa gitna ng malaking silid, sa isang dekuryenteng kama ng ospital, nakahiga ang isang taong halos hindi ko na makilala, si Don Emilio. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang isang malakas na pag-iyak. Ang dating matipuno, marangal at masiglang matanda na itinuring kong ama ay payat na ngayon. Ang kanyang mga pisngi ay nahulog, ang kanyang balat ay namumutla at tuyo, at marami siyang nakakabit na tubo sa ilong at braso. Lumapit ako sa tabi ng kanyang kama at dahan-dahang inalis ang aking face mask. Don Emilio? Don Emilio, si Sofia po ito. Pabulong kong tawag habang humahagulgol ng walang tunog. Sa loob ng ilang segundo, walang nangyari. Ngunit nang hawakan ko ang kanyang malamig at nanginginig na kamay, ang kanyang mga talukap ng mata ay dahan-dahang gumalaw. Ang kanyang mga daliri ay mahinang pumatong sa aking palad, pilit na humahawak sa akin gamit ang huling patak ng kanyang lakas. Sofia? Ang kanyang boses ay napakahina, isang paos at basag na bulong na halos hindi marinig. Pabrika! Umaagos ang luha sa aking mga pisngi na makita ko may isang patak ng luha na lumabas sa kanyang nakapikit na mata. Buhay siya! Hindi siya patay at hindi siya utak uliyanin. Pilit siyang lumalaban sa lason na ibinubuhos sa kanyang katawan. Lalaban po tayo, Don Emilio. Iligtas ko po kayo. Bulong ko habang hinahalikan ang kanyang kamay. Nalalaman kong wala akong maraming oras. Inilabas ko ang aking cellphone mula sa bulsa at mabilis na kinuhaan ng malinaw na larawan ang mga label ng bote ng sero na nakasabit sa kanyang turok. Ang nakasulat doon ay matataas na dosis ng mga pampatulog at gamot na pampababa ng presyon ng dugo, mga gamot na kayang pumatay ng tao ng dahan-dahan. Pagkatapos, kinuha ko ang isang maliit na hiringgilya na ibinigay sa akin ni Joel mula sa aking bulsa. Maingat kong kinuha ang ilang mililitro ng likido mula sa tubo ng kanyang dextrose at isinalin ito sa isang maliit na bote ng salamin upang dalhin sa laboratory o para sa pagsusuri ng lason. Nang maitago ko na ang bote sa aking bulsa, biglang narinig ang isang tunog mula sa labas ng pintuan. Ang mabilis at matalim na tunog ng mga sapatos na may mataas na sakong, ang lagitik ng mga mamahaling sapatos ni Selena ay mabilis na papalapit sa silid kasabay ng boses ng pribadong doktor ng pamilya. Siguraduhin mo hindi siya magigising ngayong gabi, doktor. Ang malamig na boses ni Selena ay naririnig na mismo sa labas ng pinto. Bukas ng gabi ay ililipat na natin siya sa pabrika para sa huling yugto ng ating plano. Nanlamig ang aking buong katawan. Tumingin ako sa paligid ng silid, walang balkonahe, at ang tanging pinto ng banyo ay nasa tabi mismo ng pintuan kung saan papasok si Selena. Walang ibang mapagtataguan sa loob ng silid, kundi ang makapal na kortina sa tabi ng bintana. Mabilis akong pumasok sa likod nito. Idinikit ang aking katawan sa malamig na pader at pinigilan ng aking paghinga habang bumubukas ang pinto. Pumasok si Selena kasama ang isang lalaking nakaputing Amerikana, ang pribadong doktor na si Dr. Perez. Umalingaw-ngaw ang mabibigat at matitigas na hakbang ni Selena habang lumalapit sa kama ni Don Emilio. Tingnan mo siya, doktor. Malamig na sabi ni Selena, walang kahit kaunting habag sa kanyang boses. Gumagalaw pa rin ang kanyang mga daliri kanina ayon sa ulat ng nurse. Hindi ba't sinabi ko sa iyong dagdagan ng dosis? Ma'am Selena, delikado na po ang antas ng gamot sa kanyang katawan. Pautal-utal na sagot ng doktor. Kung dudublihin pa natin ang dosis ng pampatulog at ng arsenic, maaaring tumigil ang kanyang puso bago pa man natin siya mailipat sa pabrika bukas. Wala akong pakialam, singhal ni Selena. Kailangan manatili siyang wala malay hanggang bukas ng gabi. Isang pampublikong palabas ang gaganapin natin sa pabrika.
Sasabihin natin sa media na gusto niya makasama ang mga manggagawa sa kanyang huling sandali. At doon, magtatapos ang lahat. Habang nakatago sa likod ng kurtina, dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone at pinindot ang audio recorder. Ang kanyang sariling boses ang magiging pinakamatibay na ebidensya sa korte. Biglang pumasok ang isang gwardiya mula sa pinto, balisa at hingal na hingal. Ma'am Selina, may sumabog na tubo ng usok sa kabilang gusali. Nagkakaroon ng kaguluhan sa ibaba. Iyon ang ginagawang gulo ni Joel upang bigyan ako ng pagkakataon. Nalipat ang pansin ni Selina at ng doktor. Ano? Mga tanga, asikasuhin niyo yan! Sigaw ni Selina habang mabilis na lumabas ng silid kasama ang doktor at gwardiya. Nang makalayo ang kanilang mga hakbang, mabilis akong lumabas mula sa likod ng kurtina. Tumingin ako sa huling pagkakataon kay Don Emilio. Babalik ako para sa inyo, Don Emilio. Bulong ko bago patakbong lumabas patungo sa pintuan ng serbisyo sa likod ng mansyon. Ngunit paglabas ko sa bakuran, mabilis na pumatak ang malakas na ulan ng Tagaytay kasabay ng pagbalot ng makapal na hamog sa buong paligid. Nandito ang tagalines! Huliin niyo siya! Sigaw ng isang gwardiya mula sa balkona. Narinig ko ang mga tahol ng mga aso at ang mabilis na footstep ng 3 gwardiya na humahabol sa akin. Tumakbo ako sa gitna ng basang damuhan, pumasok sa labyrinth ng mga halamanan habang ang ulan ay patuloy na sumasampal sa aking mukha. Nadulas ako at nagkaroon ng sugat sa aking mga tuhod, ngunit hindi ako huminto. Ang bote ng likido mula sa dextrose at ang aking cellphone ay mahigpit kong itinago sa loob ng aking jacket. Inakyat ko ang mataas na bakod na bakal sa gilid ng kalsada. Sa kabila ng matutulis na dulo ng bakal na pumunit sa aking damit, nagawa kong lumundag pababa sa basang kalsada sa labas ng mansyon. Isang lumang motorsiklo ang mabilis na huminto sa aking harap. Inalis ng driver ang kanyang helmet. Si Joel! Sofia, sakay! Sigaw niya. Mabilis akong sumakay sa likod ng motorsiklo. Yumakap ng mahigpit sa kanyang bay, habang mabilis niyang pinatakbo ang motorsiklo patayo sa gitna ng makapal na hamog at ulan na iwan ng mga gwardiyang sumisigaw sa gilid ng kalsada. Pagkalipas ng 2 oras, nasa loob kami ng isang pribadong 24-hour diagnostic laboratory sa Calamba. Ang kaibigang medtech ni Joel ay mabilis na sinuri ang bote ng likido na aking nakuha. Lumabas ang medtech mula sa laboratorio na may hawak na pormal na ulat ng pagsusuri. Ang kanyang mukha ay balot ng pagkagulat. Attorney, tama ang hinala ninyo, sabi ng medtech habang iniabot ang papel. Ang likido ay naglalaman ng napakataas na antas ng diazepam na hinaluan ng arsenic trioxide. Ito ay isang matinding pampatulog na kapag ibinigay ng paulit-ulit ay nagdudulot ng dahan-dahang pagkabigo ng mga organo ng tao. Isang direktang pagkalason. Hawak ang opisyal na ulat ng laboratory at ang audio recording mula sa aking cellphone, napatingin ako kay Joel. Sapat na ito para ipakulong si Selina at iligtas si Don Emilio. Ngunit bago pa man makasagot si Joel, tumunog ang kanyang telepo na isang balita mula sa isang mamamahayag sa Laguna ang lumabas sa screen. Tumingin sa akin si Joel. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Sofia, naglabas na ng pormal na anunsyo si Selina sa TV. Inililipat na nila si Don Emilio sa opisyal na tahanan sa loob ng pabrika sa Laguna ngayong gabi. Isang pampublikong vigil ang gaganapin nila bukas. Hindi, nanginginig ang aking boses. Hindi vigil ang gagawin niya. Isusunod niya ang buong pabrika kasama si Don Emilio para sirain ang lahat ng ebidensya. Matindi ang tensyon sa buong compound ng pabrika ng Navarro Foods noong gabi ngayon. Sa labas ng pangunahing gate, nagtitipon ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang istasyon ng telebisyon. Nakasuot ng itim na damit si Selina, may hawak na panyo at umiiyak sa harap ng mga kamera habang inililipat ang stretcher ni Don Emilio patungo sa kanyang lumang opisina sa ikalawang palapag ng gusali.
Gusto ng aking ama na makasama ang kanyang mga minamahal na manggagawa sa kanyang mga huling sandali. Ang pahayag ni Selena sa media na may kasamang peking luha. Kahit na pilit na sinira ng ibang tao ang kanyang tiwala, ang kanyang puso ay nananatiling nasa pabrikang ito. Ngunit sa likod ng malaking palabas na ito para sa media, isang madilim na plano ang mabilis na isinasagawa sa loob ng pabrika. Sa ibabang palapag, kung saan naroon ang mga manggagawa sa night shift na gumagawa ng mga delatang produkto, 2 matitipuno, at may mga tattoo na lalaki ang naglalagay ng makakapal na kadena at padlock sa lahat ng pintuan ng emergency exit. Bakit niyo ikinukandado ang mga pintong yan? Tanong ng isang matandang manggagawa. Bawal yan sa batas ng kaligtasan. Utos ito ni Ma'am Selena. Malamig na sagot ng isang tauhan. May mga nagtatangkang pumasok at magnakaw ng mga stock sa gitna ng ginagawang vigil. Dito lang kayo sa loob at magtrabaho hanggang matapos ang shift ninyo. Sa kabilang dako ng gusali, sa silid ng seguridad, hinarap ni Marco si Selena. Selena, nababaliw ka na ba? Sigaw ni Marco habang pilit na pinipigilan ng kanyang kapatid. Ikinukandado mo ang mga emergency exit? May 50 mga gagawa sa loob ng gusali. Ano ang balak mong gawin? Tumingin si Selena kay Marco na may matinding pandidiri sa kanyang mga mata. Masyado kang mahina, Marco. Kapag nalaman ng pulis ang tungkol sa mga expired na chemical at ang ginawa nating paglipat ng pondo, pareho tayong makukulong ng habang buhay. Ang tanging paraan para mabura ang lahat ng ebidensya ay ang tuluyang pagkawala ng pabrikang ito. Pero, ang mga tao, si Papa, nasa itaas si Papa! Sigaw ni Marco. Si Papa ay matanda na at wala nang pakinabang sa atin. Malamig na sagot ni Selena. Tumingin siya sa 2 bouncer na nakatayo sa kanyang likod. Ipasok niyo si Marco sa silid ng mga file at ilak ninyo siya doon. Huwag niyo siyang lalabas hanggat hindi natatapos ang lahat. Samantala, sa barong-barong ni Mang Jose, mabilis na pumasok ang isang batang manggagawa mula sa night shift na nakatakas sa pamamagitan ng maliit na bintana sa banyo ng pabrika. Hingal na hingal siya at namumutla sa takot. Sofia! Attorney! Sigaw ng binata. Nanganib ang mga tao sa loob. Ikinandado ng mga tauhan ni Selena ang lahat ng pintuan ng emergency exit at nakita ko silang naghahakot ng mga drum ng pintura at gasolina patungo sa central air vent sa ibaba ng opisina ni Don Emilio. Napatayo ako sa matinding pagkagulat. Gagawin niya na? Isusunod niya ang buong pabrika kasama ang mga manggagawa para ituro sa akin ang kasalanan. Mabilis na kinuha ni Joel ang kanyang tilpo at tinawagan ng hepe ng pulisya sa reyon. Ngunit, ang sagot mula sa kabilang linya ay malamig. Attorney, kailangan muna natin ng formal na warrant bago makapagasagawa ng raid sa pribadong ari-arian. Hindi kami pwedeng sumugod ng dahil lang sa sismis. Walang oras para sa mga papel! Sigaw ko habang kumuha ng isang mabigat na maso at isang baras ng bakal mula sa mga kagamitan ni Mang Jose. Mamatay ang mga tao sa loob habang naghihintay kayo ng warrant. Kung hindi pupunta ang pulis, ako ang pupunta. Sasamahan kita, Sofia! Sabi ni Joel habang kumuha rin ng isang malaking pamutol ng bakal. Tumatakbo kaming patungo sa likod ng compound ng pabrika sa gitna ng kadiliman ng gabi. Bago pa man kami makalapit sa bakod ng pabrika, isang nakatutulig at nakatatakot na tunog ang biglang umalingaw-ngaw sa buong bayan ng Laguna. Ang sirena ng wahoan ng pabrika. Umalulong ang sirena sa buong kalangitan. Mula sa 2 palapag, sa mismong bintana ng opisina kung saan nakahiga si Don Emilio, isang malaking bola ng pulang apoy at makapal na maitim na usok ang biglang sumabog patungo sa kalangitan, na sinundan ng mga sigaw ng matinding takot mula sa mga manggagawang nakakulong sa loob. Ang mga dila ng apoy ay umaabot na sa bubong ng pangunahing gusali, habang ang makapal na maitim na usok ay mabilis na kumakalat sa buong compound ng pabrika.
Sa gilid ng emergency exit sa ibabang palapag, ang mga sigaw ng matinding takot ng 50 manggagawang nakakulong sa loob ay pumupunit sa katahimikan ng gabi. Pilit nilang itinutulak ang makapal na pintong bakal, ngunit ang kadena at malaking padlock sa labas ay ayaw gumalaw. "Umatras kayo! Umatras kayo mula sa pinto!" Sigaw ko habang patakbong lumalapit sa pinto, hawak ang mabigat na maso gamit ang 2 kong kamay. Buong lakas kong ibinagsak ang maso sa malaking padlock. Unang hampas, isang malakas na tunog ng metal ang umalingaw-ngaw. Pangalawang hampas, nagsimulang maputol ang bakal ng kadena. Sa ikatlong hampas, gamit ang huling patak ng aking lakas, nabasag ang padlock at bumagsak ang makapal na kadena sa semento. Mabilis na bumukas ang pintong bakal. Ang mga manggagawa na halos hindi na makahinga dahil sa usok ay patakbong lumabas patungo sa sariwang hangin, umiiyak at nagpapasalamat sa amin ni Joel. "Salamat, Sofia! Salamat, attorney!" Sigaw ng isang matandang manggagawa habang kayakap ang kanyang anak. Ngunit wala akong oras para magdiwang. Tumingin ako sa itaas, sa ikalawang palapag kung saan naroon ang opisina ni Don Emilio. Ang mga bintang nga roon ay nababalot na ng pulang apoy. "Nasaan si Don Emilio?" Tanong ko sa isang gwardiyang nakaligtas. "Nasa itaas pa siya. Nakalak ang opisina mula sa labas," sagot ng gwardiya habang umiubo. "Sofia, wag! Masyadong delikado sa itaas. Bumabagsak na ang kisame." Pilit akong pinipigilan ni Joel habang hinahawakan ng aking braso. "Hindi ko siya maiiwan doon, Joel. Hindi muli," sigaw ko. Kinuha ko ang isang basang jacket mula sa isang manggagawa, itinakip ito sa aking muka, at walang pag-aalinlangang tumakbo pabalik sa loob ng nagliliyab na gusali. Ang hagdanan patungo sa ikalawang palapag ay parang isang impyerno. Ang init ay napakatindi at ang mga kahoy na balangkas ng bubong ay magkakasunod na bumabagsak sa aking paligid. Humihingal at nasusunog ang aking balat sa init, pilit kong inakyat ang mga hagdan hanggang sa marating ko ang pinto ng opisina ni Don Emilio. Ginamit ko ang natitirang lakas upang sipain ang pintong kahoy hanggang sa maalis ito sa kanyang mga bisagra. Sa loob ng silid, sa gitna ng makapal na usok at nagliliyab na mga kurtina, nakahiga si Don Emilio sa kanyang kama. Nahihirap ang huminga at halos mawala na ng malay. "Don Emilio!" Tumakbo ako sa tabi niya. Inalis ko ang mga tubo sa kanyang braso, inilagay ang basang jacket sa kanyang muka at buong lakas ko siyang binuhat sa aking likod. Mabigat ang matanda at ang bawat hakbang ko pabalik sa hagdanan ay isang laban sa buhay at kamatayan. Bumagsak ang isang malaking poste sa aking likuran, bahagyang tumama sa aking balikat. Ngunit hindi ko siya binitawan. Sa gitna ng makapal na usok at apoy, ang tanging naiisip ko lang ay ang kanyang kabaitan at ang dignidad na kailangan kong ibalik sa kanyang pangalan. Samantala, sa labas ng pabrika, sa harap ng mga sasakyan ng media at ng malaking dangdong ng mga mamamahayag, nakatayo si Selena sa harap ng mga kamera. Nakaayos pa rin ang kanyang buhok, umiiyak ng walang luha habang itinuturo ang nagliliyab na gusali. "Nakikita niyo ba yan?" Sigaw ni Selena sa mga mamamahayag. "Sinunog ni Sofia Navarro ang pabrika para burahin ang ebidensya ng kanyang pagkalason kay Papa. Isang mamamatay tao ang babaeng yon." Bago pa man matapos ni Selena ang kanyang pangungusap, isang malakas na sigaw ang sumabog mula sa damdong sa gilid ng gusali. Sa gitna ng makapal at maitim na usok, lumabas ako na kung sa aking likod si Don Emilio. Bumagsak ako sa basang semento dahil sa labis na pagod, ngunit pilit kong pinoprotektahan ang matanda gamit ang aking katawan. Mabilis na sumugod ang mga manggagawa at si Joel upang tulungan kaming dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Selena sa matinding pagkagulat at takot. Paano ka nakalabas dyan?" Sa oras ding yon, lumabas mula sa likod ng sasakyan ng pulis si Marco kasama si Joel.
Hawak ni Marco ang kanyang cellphone na nakakonekta sa isang malaking live stream sa social media na pinapanood na ng daan-daang libong tao sa buong bansa. "Magaling kang magsinungaling, Selena!" sigaw ni Marco habang itinuturo ang kanyang kapatid. "Pero tapos na ang palabas mo! Napanood na ng buong Pilipinas ang video recording kung saan inuutusan mo ang doktor na dudoblehin ang lason kay Papa at ang pag-uusap natin tungkol sa pagkandado sa mga emergency exit." Nagsimulang magbulungan ang mga mamamahayag. Ang mga camera ay mabilis na nalipat mula kay Selena patungo kay Marco at sa akin. Tumayo ako mula sa semento. Kahit na madumi ang aking mukha sa uling, punit-punit ang aking damit at may mga sugat sa aking mga braso. Lumakad ako ng may buong karangalan at dignidad patungo sa harap ng mga kamera at kay Selena. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang bagay na nagpapatigil sa tibok ng puso ng lahat. Ang medalyang Tanso Mangabak, ang medalya ng karangalan na ibinigay sa akin ni Don Emilio. Sinabi mo sa pulis noong unang araw na natagpuan mo ang medalyang ito sa mesa ng pagtitimpla ng juice na nagpapatunay na ako ang naglagay ng lason? Sabi ko sa isang malakas at malinaw na boses na umalingaw-ngaw sa buong field. Ngunit tingnan ninyong mabuti ang likod ng medalyang ito. Ipinakita ko ang likod ng medalya sa harap ng pangunahing kamera ng telebisyon. Sa pilak na ibabaw nito ay may isang malalim na kalmot at tuyong bakas ng dugo. Ang medalyang ito ay palaging nakatago sa loob ng bulsa ng Amerikana ni Don Emilio. Pagpapatuloy ko habang nakatingin ng diretsyo sa nanginginig na muka ni Selena. Nang lumabas ang resulta ng forensic test kanina, ang dugo at balat na nakadikit sa kalmot na ito ay tumugma sa DNA mo, Selena. Dinaluhong mo ang iyong sariling ama habang siya ay nawawala ng malay? Pilit mong inagaw ang medalyang ito sa kanyang bulsa para itanim bilang ebidensya laban sa akin. At sa kanyang huling lakas, kinalmot ka niya sa kamay. Tumingin ang lahat sa kanang kamay ni Selena. Sa ilalim ng kanyang mamahaling makeup, malinaw na makikita ang 3 mahahabang kalmot na naghihilom pa lamang. Hindi yan totoo! Kasinungalingan yan! Gulat at galit na sigaw ni Selena habang umiatras. Ngunit huli na ang lahat. Ang hepe ng pulisya na nakapanood din ng live stream at nakakita sa mga ebidensya ay mabilis na lumapit kasama ang 2 opisyal. Inilabas nila ang mga posas. Selena Navarro, inaa, estoka sa kasong frustrated murder, arson at paglabag sa labor laws. Malamig na pahayag ng hepe habang mabilis na ikinukabit ang malamig na posas sa mga kamay ni Selena sa harap ng daan-daang kamera ng telebisyon. Bitiwan niyo ako! Hindi niyo ako kilala! Mga walang kwenta! Gaotet ni Selena habang kinaladkad siya ng mga pulis patungo sa van. Ang kanyang perpektong larawan bilang isang marangal na aristokrata ay tuluyang nadurog sa harap ng buong bansa. Lumapit ako kay Don Emilio na kasalukuyang inaalagaan ng mga paramedic sa loob ng ambulansya. Dahan-dahang binuksan ng matanda ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin, itinaas ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang aking pisngi. Sofia, aking anak. Ang mahinang bulong ni Don Emilio ay narinig ng lahat ng mga manggagawang nakapaligid sa amin. Ang buong komunidad ng mga manggagawa sa Laguna ay dahan-dahang ki-supsuang, umiiyak at humihiin ng tawad sa akin. Sa gitna ng usok at guho ng nagliliyab na pabrika, ang aking pangalan at dignidad ay tuluyang nabawi. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng katotohanan at katapatan. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Sa loob ng punong bulwagan ng hustisya sa Laguna, ang katahimikan ay napakabigat habang ang hukom ay nagbabasa ng huling hatol sa kaso ng pamilya Navarro. Sa kasong frustrated murder, arson at panlilinlang sa publiko, ang hukumang ito ay nagpapatibay na si Selena Navarro ay guilty ng walang katumbas na pagdududa, ang malakas na pahayag ng hukom.
Ipinapataw sa kanya ang parusang reclusion perpetua o pagkakulong ng habang buhay nang walang posibilidad ng piyansa. Si Marco Navarro naman, dahil sa kanyang mahalagang tulong sa pagpapalabas ng katotohanan, ay iginagawad ang parusang probation sa ilalim ng pagsubaybay ng pamahalaan. Nakaluhod sa sahig ng hukuman si Selena, suot ang orange na uniforme ng bilanggo, habang ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang mamumutlang muka. Ang kanyang mga mamahaling alahas, ang kanyang mataas na katayuan sa lipunan at ang kanyang kasakiman ay tuluyang nawala. Nang ilabas siya ng mga pulis, pilit siyang tumingin sa akin. Ngunit ibinaba ko ang aking ulo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa sa isang taong kinain ng sariling kasakiman. Pagkalipas ng 2 linggo, ang liwanag ng araw ay muling sumikat sa compound ng pabrika ng Navarro Foods sa Laguna. Ang mga guho ng lumang gusali ay nailigtas na at ang mga bagong balangkas ng mga pader para sa muling pagtatayo ng pabrika ay nagsisimula ng tumayo. Sa gitna ng malawak na field, nagtipon ang buong komunidad ng mga manggagawa. Si Don Emilio, na ngayon ay nakaupo sa isang wheelchair, ngunit masigla na ang muka at malinaw ang pananalita, ay humawak sa mikropono. Sa kanyang tabi ay nakatayo kami ni Joel. Mga minamahal kong manggagawa. Ang boses ni Don Emilio ay puno ng emosyon. Ang pabrikang ito ay itinayo sa pawis at tiyaga ninyong lahat. Dahil sa aking kapabayaan sa aking sariling pamilya, halos mawala sa atin ang lahat. Ngunit, isang babae ang nagligtas sa aking buhay, nagligtas sa inyong mga trabaho at nagpanatili ng karangalan ng kumpanyang ito. Tumingin sa akin ang matanda at numiti nang may buong pagmamalaki. Dahil dito, formal kong itinatransfer ang lahat ng aking natitirang kofan at ang posisyon bilang Chief Executive Officer ng Navarro Foods kay Sofia Navarro. Nagpalakpakan ang lahat ng mga manggagawa. Si Aling Teresa, si Mang Carding, at ang iba pang mga kapitbahay ay naghihiyawan sa kagalakan. Ngunit, lumapit ako sa mikropono, itinaas ang aking kamay upang pakiusapan silang tumahimik. Don Emilio, maraming salamat po sa inyong tiwala. Panimula ko, ang aking boses ay malinaw at payapa. Ngunit ang tunay na dignidad ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming ari-arian ang pagmamay-ari ng isang tao. Ang tunay na karangalan ay ang pagsisiguro na walang sinuman sa ating komunidad ang maiiwan sa hirap. Tumingin ako sa mga mata ng bawat manggagawang nakatayo sa aking harap. Kaya naman ngayon, sa tulong ng ating abogad, Don si Attorney Joel Santos, pormal kong inaanunsyo ang pagtatatag ng Laguna Workers Cooperative Trust. Patuloy ko. Aking ibinabahagi ang 49%, 49%, ng mga bahagi ng kumpanya ng direkta sa mga manggagawa ng pabrikang ito. Ang lahat ng kita ng kumpanya ay gagamitin para sa inyong tamang sahod, insurance at sa walang katapusang scholarship fund para sa inyong mga anak. Natahimik ang buong field. Ang mga manggagawa ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Si Aling Teresa ang unang lumapit, umiiyak habang dahan-dahang lumuluhod sa aking harap at ginawa ang tradisyonal na pagmamano. Itinabi ang aking kamay sa kanyang bilang tanda ng pinakamataas na respeto at paghingi ng tawad. Patawarin mo kami, Sofia. Napakabuti ng iyong puso, humahagulgol na sabi ni Aling Teresa. Sumunod ang iba pang mga manggagawa. Isa-isa silang lumapit, nagmamano at kumayak sa akin. Ang mga sugat ng nakaraan, ang hiya at galit na minsang humati sa aming komunidad ay tuluyang napalitan ng pagmamahal at pagkakaisa. Sa loob ng bagong itinayong gulwagan ng administrasyon, inilagay ni Don Emilio at ni Joel ang medalyang Tanso Mabak, ang medalyang pilit na sinira ng kasamaan, sa loob ng isang mamahaling glass display case. Sa ilalim nito ay may nakasulat na mga gintong titik. Itinayo sa katotohanan, dignidad, at utang na loob.
Pagkatapos ng pagtitipon, habang ang hapon ay dahan-dahang nagpapakita ng kulay kahel na langit, lumakad ako patungo sa ilalim ng malaking punong mangga sa gilid ng pabrika. Lumapit sa akin si Joel. May hawak siyang 2 baso ng malamig na palamig. Inabot niya sa akin ang isa at tumayo sa aking tabi, nakatingin sa mga manggagawang masa, yang nagtatrabaho sa muling pagtatayo ng pabrika. "Ano ang pakiramdam, Sofia?" Tanong niya habang nakangiti. "Nagawa mo na ang lahat. Nabawi mo na ang iyong pangalan." Tumingin ako sa kanya. Naramdaman ko ang labis na kapayapaan sa aking puso. "Hindi lang pangalan ang nabawi ko, Joel. Natagpuan ko ang tunay kong pamilya." Inilabas ni Joel ang isang maliit na kahoy na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at ipinakita ang isang simpleng rings na gawa sa pilak. Walang mamahaling brilyante, ngunit gawa ng may buong katapatan. "Sofia, itinabi ko ang buhay ko para ipaglaban ang katarungan para sa iyo," sabi ni Joel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Ngayon, gusto kong itabi ang natitira kong buhay para alagaan ang puso mo. Papayag ka bang maging katuwang ko sa pagbuo ng ating sariling pamilya?" Umiyak ako sa tuwa habang tumatango. "Oo, Joel. Oo." Isinuot niya ang singsing sa aking daliri at sa ilalim ng lilim ng lumang punong manga, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa laguna, naramdaman ko ang simula ng isang bagong bukas. Isang bukas na puno ng pag-asa, pag-ibig, at isang dignidad na hindi kailanman mababawi ng sinuman. Ang puting usok mula sa bagong rebuilt na pabrika ng Navarro Food Industry sa Laguna ay hiyahiyang umaakyat sa malinis at bughaw na kalangitan ng umaga. Ang mga pasilidad doon ay hindi na lamang mga makinarya ng produksyon. Ito na ngayon ang simbolo ng panibagong buhay para sa daan-daang pamilya ng mga manggagawa na may-ari na rin ng kumpanya. Sa katabing gusali, ang Don Emilio Navarro Foundation School ay maingay sa tawanan at sigawan ng mga batang nagtatakbuhan sa malawak na palaruan. Sila ang mga anak ng mga manggagawa sa pabrika, mga batang mayroon ng tiyak na kinabukasan at libreng edukasyon hanggang sa makatapos ng kolehiyo. Sa ilalim ng malaking punong mangga sa gilid ng compound, nakaupo si Don Emilio sa isang komportableng rocking chair. Bagamat may kaunting panginginig pa ang kanyang mga kamay dahil sa kanyang edad, ang kanyang muka ay puno ng kapayapaan. Sa kanyang tabi, si Marco ay masipag na nag-aayos ng mga dokumento sa paghahatid ng mga produkto. Nakatagpo rin si Marco ng kanyang sariling pagbabago. Nagtrabaho siya mula sa ibaba bilang isang simpleng taga-supervise sa bodega upang makapagsimula uli at mabayaran ang kanyang mga pagkakamali. Bawat bataong dumadaan sa harap ni Don Emilio ay humihinto upang magmano sa matanda at isang matamis na ngiti ang palaging sumasagot sa kanila. Mula sa pintuan ng bagong gusali ng administrasyon, lumakad ako palabas habang hawak ang kamay ni Joel. Suot ko ang isang simpleng puting bestida at sa ilalim nito ay ang aking bahagyang umbok na tiyan, ang aming kauna-unahang anak na nakatakdang isilang sa susunod na 2 buwan. "Napapagod ka ba, Sofia?" Maingat at tanong ni Joel habang inaalalayan ako sa pagbaba sa maliit na hagdanan. "Hindi, Joel. Napakasaya ko lang," sagot ko habang nakatingin sa buong komunidad na masayang nagtutulungan. Lumapit kami kay Don Emilio. Tumingin sa akin ang matanda at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pagmamahal na nakita ko noong unang araw na dinala niya ako sa pabrikang ito bilang isang ulilang bata na walang patutunguhan. "Tingnan mo ang ginawa mo, Sofia," pabulong na sabi ni Don Emilio habang hinahawakan ang aking kamay. "Hindi mo lang iniligtas ang aking buhay. Iniligtas mo ang diwa ng pamilyang ito." "Iniligtas natin ang isa't isa, Don Emilio," sagot ko habang nakangiti. Inisit ko ang lahat ng mga pagsubok na aking pinagdaanan, ang matinding yuknya at hiyanong araw na ikinabit sa akin ng posas,
ang malamig na semento ng selda, ang bagsik ng apoy sa loob ng bodega, at ang kasakiman ng mga taong nagtangkang gumawa sa akin ng masama. Nare-realize ko na ang buhay ay parang ginto na kailangang dumaan sa matinding apoy upang matanggal ang dumi at lumabas ang tunay nitong liwanag. Ang utang na loob ay hindi nangangahulugan ng pagiging alipin sa kasamaan ng iba. Ang tunay na utang na loob ay ang pagtatanggol sa katotohanan at ang pagmamahal sa pamilya. Hindi lang sa pamilyang pinanggalingan sa dugo, kundi sa pamilyang pinipili mong samahan sa gitna ng bagyo. Yumakap si Joe sa aking baywang mula sa likod, habang ang init ng sikat ng araw sa Laguna ay sumasalamin sa glass display case kung saan nakatago ang aming medalyang Tansuma Bak. Wala na ang lason, wala na ang kasinungalingan. Ang natira na lamang ay ang isang pamilyang tumayo mula sa trotan, isang pag-ibig na naghilam sa lahat ng sugat, at isang dignidad na magsisilbing liwanag sa mga susunod pang henerasyon. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa Laguna at pumapalit ang payapang simoy ng hangin, dito muna nagtatapos ang kwento ng pagbangon at karangalan ni Sofia. Mga mahal kong tagapakinig at pamilya ng ating kwentuhan, maraming salamat sa inyong pagmamahal at matiyag ang pagsama mula sa unang patak ng luha hanggang sa huling ngiti ng tagumpay. Tapat kong aaminin sa inyo, habang isinusulat ko ang eksenang tinapakan sa putikan ang medalyang tanso ni Sofia habang siya ay pinagsisigawan ng mga taong kanyang itinuring na pamilya, hindi ko napigilang mapaluha at mamilipit ang aking puso sa matinding sakit. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay inspirasyon mula sa libu-libong kababaihang Pilipina sa tunay na buhay na patuloy na lumalaban para sa kanilang danggal sa kabila ng paninirang puri, pait ng pagtataksil at kawalan ng katarungan. Tulad ng medalyang tanso na kahit matabunan ng dumi at magkaroon ng malalim na kalmot, ang tunay nitong halaga ay hindi kailanman mababawasan kapag dumaan na ito sa apoy ng katotohanan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Sofia, magagawa niyo rin bang ibahagi ang inyong tagumpay sa mga taong minsang tumalikod sa inyo? O pipiliin niyong lumayo na lamang bitbit ang lahat para sa inyong sarili? Nais kong marinig ang inyong tapat na saloobin. Saan niyo pinakiinggan ang audio na ito mayon? Kayo ba ay nagluluto para sa pamilya? Nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho? O baka nakahiga habang nagmumuni-muni sa buhay? Kung saan man kayo naroroon, sana ay naramdaman ninyong hindi kayo nag-iisa. Huwag ninyong kalimutang mag-iwan ng komento, i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang inyong sariling mga kwento ay palaging may nakahandang pakikinig dito sa ating komunidad. Nawa, magkaroon kayo ng payapang gabi at lakas ng loob na panindigan ng inyong sariling dignidad, anuman ang sabihin ng mundo. Hanggang sa ating susunod na paglalakbay ng puso. Pamagat ng kwento, ang medalya ng dangal at katapatan luwag sa loob na paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwento ay katang-isip lamang na nilika para sa layunin ng libangan at upang maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Puso Diaries.